Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rebab TV, shoutout kay One Piece. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi nagalit si Child Ruyo. Napangiti siya ng mahina at tumangay sa stage. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa Aaron at ibinuka ang kanyang bibig. Kuya, lubos akong nagpapasalamat sa pagbibigay sa akin ng 3 galaw. Gayunpaman, palaging may patas na paligsahan sa challenge arena. Kung hahayaan mo ako, hindi mananalo si Ning kahit manalo siya. Ang kaso, ang puso mo ang puso ni Ning. Sa kabilang banda, kung mataas ang tingin mo kay Ning, mangyaring magkaroon ng masayang pakikipaglaban kay Ning. With that, Child Ruyo also humbly saluted Aaron. Pero, young master, magalang ka talaga. Sanay na akong makakita ng lahat ng klase ng bastos at bisyo sa pamilya ng demonyo. Sa oras na ito, talagang nakakapreskong makita ang Child Ruyo at Zuyanshua. Ngumiti si Hansani at sinabing, dahil may nagsabi sa Han, natural na gagawin niya ito. Dahil napagpasyahan na ang 3 hakbang na bitawan, walang dahilan para bawiin. Gayunpaman, dahil ibinuka ni Child Ruyo ang kanyang bibig, kailangan kong makinig ng higit pa. Sa ganitong paraan, itinuturing na patas ang kahilingan ni Han. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kung malumanay na ngumiti si Child Yu at sinabing, kung may request si Child, banggitin mo lang. Kung kaya ni Ning, hinding-hindi siya tatanggi. Tumanggo si Aaron, talagang atmospheric ang Child Ruyo, ngunit nakakalungkot na hindi nakatutok ang requirement na ito kay Child Ruyo. Oh, anong sabi mo? Si Child Ruyo ay natigilan at naguguluhan. 2 lang ang tao sa challenge arena. Paanong hindi dahil sa kanya? Hehe, ang kahilingang ito ay nangangailangan na tumanggo si Lord Zo, o tumanggo si Miss Zo. Ngumiti si Aaron. Nang marinig ito, mas natigilan ang batang si Ruyo. Nilabanan nila ang isang hamon. Natural, hindi dapat kailanganin ng ibang tao, ngunit bakit kinailangan ng Aaron na kunin ang 2 kapatid ng Panginoon ng lungsod? Gayunpaman, ngayong binibigkas na ang mga salita, napapanahon din na sinenyasan ni Child Ruyo ang ceremony officer sa tabi niya na huwag siyang magmadaling simulan ang laro. Nagkaroon ng kaguluhan sa pinangyarihan. Ano ito? Shit! Hindi ba ito away o ano? Biglang may gustong itanong ang bata. Halimbawa, kung gaano kagalang si Young Master Yu sa pakikitungo sa mga tao. Ito ay tinatawag na pansamantalang paghinto ng laro. Shit, Child Ruyo is too polite. What are you doing with this silly comparison? I think it is obvious that this silly comparison has no ability. He likes to pretend and boast and try his best to spend it on the stage. Hindi totoo yan. Kung gusto mong magsimula, kailangan mong lutisin ang kalokohang ratio na iyon sa isang suntok, tulad ng Child Yu. Maraming tao sa lupa, ngunit lahat sila ay nilalay at kinukutsa ang Aaron. Sa oras na ito, narinig din ni Zuyanshua doon ang nangyayari sa challenge arena. Kumunat ang noo niya at naglakad papunta sa gilid ng challenge arena. Bahagya niyang ikinaway ang kamay at sumenyas na tumahimik ang mga tao sa ibaba. Nang tumahimik na ang karamihan, tumingin si Zuyanshua kay Aaron at sinabing, "Anak, hindi ko alam kung ano ang gusto mo sa isang tao Zo. Kung magagawa ito ni Zo, dapat gawin ni Zo ang kanyang makakaya. Panginoon Zo, tanggap mo." Malumanay na ngumiti si Aaron, madali lang para sa akin ang magtanong. Tangulang ni Zo. Ganon din si Miss Zo. Bahagyang sumimangot si Zoyaner, sa ilalim ng belo. Bagamat hindi siya nagsasalita, nakilala niya ang Aaron mula nang maluklok siya sa kapangyarihan. Ito ang bastos na lalaki na ang kapatid ay naghanda ng mesa kagabi. Sa oras na ito, nang marinig ni Aaron na binanggit ang kanyang sarili,
hindi niya maiwasang tumingin kay Aaron. Magiliw na ngumiti si Lord Zhu, tumingin kay Child Ruyo at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nang makitang tumatango si Child Ruyo, ngumiti si Zhu Chengzhou at sinabing, binuka ng bata ang kanyang bibig, handa si Zhu na marinig ito ng detalyado. Ngumiti si Han Sanyi, napakasimple ng kahilingan ko, kung ako ang mananalo, kailangan ko lang nakanselahin ni Lord Zhu ang martial arts recruitment meeting, kanselahin ang patimpalak na ito para mag-recruit ng mga kamag-anak. Naguguluhan si Zhu Yanshua. Sa ilalim ng mga stand, nagsimulang mag-usap ang mga tao. Kung nanalo ka, you can win the challenge. Natural na matatapos ang martial arts contest. Don't you think it's unnecessary? Tumugon din si Child Ruyo na may malaking pagtataka. Napangiti si Han Sanyi. Ang ibig sabihin ni Han ay kung kukunin ko ang master ng challenge arena, natural na sa akin si Miss Zhu. Ngunit hinding-hindi ako magpapakasal kay Miss Zhu. Kaya't payagan mo ako. Ano? Sa challenge arena, halos sabay na nabigla si Ruyo Child at Zhu Yanshua. Si Zhu Yaner sa ilalim ng belo ay halos tumayo, at sa ilalim ng kinatatayuan, nagkaroon ng higit na kapayapaan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Fuck you. I'm afraid it's a big stupid ratio. Bumaba ka, mabahong tanga, alam mo ba kung anong kalokohan ang sinasabi mo? Galit na galit ako. Matagal na itong tanggang ito. Ano ang gusto mong kalabanan dito at hindi mag-recruit ng mga kamag-anak? Fuck. Adik talaga siya sa pagpapanggap bilang ex-damit. Lord Zhu, ay cancel mo na lang ang challenge arena competition, para makaakyat ako at mapatay ko ang bastos na ito ngayon. Matapos ang maikling panahon ng kapayapaan, sumiklab sa ilalim ng entablado ang pang-aabuso na halos direktang pumatay ng mga tao. Sa ilalim ng belo, biglang tumayo si Zhu Yower anuman ang kanyang reserba. Para sa kanya, ang pamamaraang ito ay malinaw na isang paglabag sa kanyang dignidad. Ang tinatawag na martial arts competition to recruit relatives ang pinakamahalagang gimmick, at walang tao. Pero magaling ang lalaking ito sa harapan niya. Direkta niyang binabaliwala ang pinakamahalaga, ngunit, sa halip, para lamang sa martial arts. Hindi ba obvious na pinapahiya siya nito? Sa pag-iisip kagabi, ang taong ito ay palaging itinuturing ang kanyang sarili bilang Zia Wei. Sa panahong ito, ang dating puot ay hindi pa nawawala at bagong puot ay idinagdag. Nagalit si Zhu Yaner at kinagat ang mga ngipin ni Bei. Hindi lang si Zhu Yaner, pati sina Zhu Yanshua at Child Ruyo ay nagkatinginan nang marinig nila ang kahilingan ni Aaron. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin nito. Kuya, tama ba ang narinig ko? This martial arts contest is all for the last marriage, but you want to compete instead of subsequent marriage. Kung hindi makapaniwala si Child Yu, nagtanong ulit siya. Si Zhu Yanshua ay nakatutok din sa Aaron at halatang naghihintay ng kumpirmasyon ng Aaron. Tumanggaw si Aaron, eksaktong. Pagkatapos ng sagot ni Aaron, nagkatinginan silang muli na nagtataka. It was really fucking amazing. Nakakita na ako ng libu-libong abnormal na mga kahilingan, ngunit hindi pa nila narinig ang gayong abnormal na mga kahilingan para sa kanilang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Aaron na kailangan niyang ilayo si Miss Zhu saglit. Aaron na kalsada, sa totoo lang, wala lang. Dahil maaari kaming makipagkompetensya sa pag-recruit ng mga kamag-anak, pumayag na kami sa pag-alis ng bahay. Kunin man natin ang babae o hindi ay ang pangalawa. Ang mahalaga kung tutuusin ay ang kapangyarihan ni Lord Zhu at ang pagkakamag-anak nito sa kanya. Ngunit, makakatiyak si Lord Zhu na kahit na kunin niya ito, si Han ay natural na magiging regalo ng Maginoo at hinding-hindi niya hahawakan si Miss Zhu. Dagdag ni Han, lalo silang natulala. Ito ay hindi isang pamagat o isang kulay. Parehong hindi napigil ang magtanong, anong ginagawa mo? Ano na po, Lord Zhu? Maaari ka bang pumayag sa kahilingang ito? Tanong ni Aaron. Si Zhu Yanshua ay palaging banayad at magalang, ngunit sa sandaling ito, siya ay medyo hindi matatag at hindi makaupo. Ang kakaibang kahilingan ng Aaron ay talagang nakakaramdam ng pagkataranta sa mga tao. Gayunpaman, pinag-isipang mabuti ni Zhu Yanshua. Sa pangkalahatan, bagamat kalokohan ang kahilingang ito, hindi ito nakakasama sa kanyang sariling interes. Higit pa rito, tila hindi nito pinapahina ang mga patakaran ng martial arts recruitment. Higit pa rito, karamihan sa mga tao ay nanunood dito sa oras na ito.
Naisip ito ni Zhu Yanshua at malumanay na ngumiti. Okay, ang bagay na ito, dapat na bumaba si Zhu. Nang marinig ang pangako ni Zhu Chengzhou, muling sumabog ang ilalim. Shit, di ba? Masyadong magalang si Lord Zhu. Kahit ang hindi makatwirang kahilingan na ito ay papayag. Nakakita talaga ako ng multo. Anong ginagawa mo sa ganitong basura? Pero hindi mahalaga kung pumayag ka. Bagamat kalokohan ang kahilingang ito, huwag mong kalimutang nanalo siya. Sa ganoong paalala, maraming galit na tao ang ginawang. Tawa ang kanilang galit, tama, kahit gaano kalakas tumalo ng unggoy. Pero laging unggoy ang unggoy, hindi pwedeng maging tao sa buhay na ito. This silly ratio is this and that, mukhang mananalo siya. Huwag mong sabihin na kung ipinangako mo ang kalokohang ratio na ito na hindi mag-aasawa, ipinangako mo ang kalokohang ratio na ito na ibibigay sa kanya muli ang teritoryo ng angkan ng demonyo. Hahaha, bigla na naman nagtawanan ang audience. Para sa kanila, ang galit ay walang kahihiyan ni Aaron, ngunit kung titingnan mo ng mabuti, ano ang kahulugan ng walang hiya ni Aaron? Ang saya lang magpatawa ng lahat. Well, ngayong napagkasundoan na ang request, pwede na ba tayong magsimula? Hindi pinansin ni Aaron ang chismis at mahinahong nagtanong. Sina Zhu Yanshua at Child Ruyu ay tumango sa isa't isa. Bumalik din si Zhu Yanshua sa kanyang upuan sa templo. Inayos din ni Child Ruyu ang kanyang postura. Ang Aaron ay nakatayo lang sa lugar, ipinagmamalaki at walang kapantay. Storytelling channel sa YouTube. Halimbawa, mahinang tumikim si Child Yu. Bagamat siya ay sapat na magalang sa Aaron, ang pagiging magalang ay katangian, ngunit ang dignidad ay mukha. Dahil ang kabilang partido ay gustong gumawa ng tatlong galaw, ang tanging magagawa niya ay hindi magalang na tumugon sa tatlong galaw, ngunit dapat kunin ang buhay ng kabilang partido sa loob ng tatlong galaw. Sa ganitong paraan lamang natin maitatag ang ating prestihiyo sa harap ng publiko. Sa pag-iisip nito, kung gumalaw ang batang si Yu sa kanyang paanan, ang masamang chi sa kanyang katawan ay dumadaloy. Sa sumunod na segundo, diretso siyang sumugod patungo sa Aaron. Napakabilis ni Child Ruyu, ngunit ang lahat ay kamag-anak. At least dito sa Aaron, walang epekto ang ipinagmamalaki na bilis ni Child Ruyu. Mapagmamasdan ni Han Sanjian ang bawat kilos niya at mahuhulaan pa niya kung ano ang gusto niyang gawin. Para itong isang may kapansanan na matanda na kaharap ang isang mabagsik na bata sa oras na ito. Bagamat, sa oras na ito, medyo malungkot si Aaron, ang tinaguriang may kapansanan na nasa hustong gulang. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi walang magawa. Halos sa sandaling umatake si Child Ruyu, bahagyang nakatagilid din ang katawan ni Aaron, at nagkataong naiwasan niya ang suntok ni Child Ruyu na may distansyang halos 1 milimetro. Brush. Sa pagdaan ni Child Ruyu, bahagyang tumayo si Aaron at hinawakan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Kawili-wili, ngumiti ng malumanay si Aaron. Bagamat mabilis siyang nagtago, bakat pa rin ang mukha niya sa lalaking ito, na may bakas ng dugo sa kanyang mga kamay. Buti na lang at may maliit na itim na stick. Ang Aaron ay maaaring ganap na idikit ito sa kanyang sarili sa oras at itaboy ang kanyang katawan upang umiwas sa pinakamapanganib na sandali. Kung hindi, kahit na perpektong husgahan ng Aaron ang lahat ng mga pag-atake ni Child Ruyu, talagang imposibleng maipakita ito sa kanyang kasalukuyang katawan. Ang unang galaw, ngumiti si Aaron. Ano, kung biglang tumalikod si Child Yu, hindi makapaniwala ang ilan na ganap na naiwasan ni Aaron ang kanyang matinding suntok. Ito ay bihira, hindi bababa sa mga kamay ng lahat ng uri ng mga kalaban na kanilang nakalaban sa loob ng maraming taon. Wow! At halos kasabay nito, naghiyawan din ang mga manunood. Bagamat walang ginawang pinsala ang Aaron sa batang si Ruyu, ang inaasahan nila ay matatalo ang Aaron sa loob ng isang galaw at hindi ito makakatagal kahit 1 segundo sa entablado. Ngayon ang Aaron ay umiwas sa unang hakbang. Natural, ang isang grupo ng mga tao ay medyo nagkakagulo. May 2 galaw pa. Ngumiti si Aaron at buong pagmamalaking tumayo habang nasa likod pa rin ang mga kamay. Kung nanunuya si Child Yu, may kakayahan talaga si Child. No wonder gusto niyang gawin ang 3 galaw ni Ning. Gayunpaman, ngayon lang sila magalang sa isa't isa. Ning will not be polite in the second move. Kuya, pasensya na. Ang mga salita ay nahuhulog, tulad ng Jade Child, na muling nagkondensasyon ng masamang chi. Sa oras na ito, napakabilis ng daloy ng hangin ng Diablo, at umalangaw-ngaw pa sa paligid niya.
Ang lupang gawa sa bato sa challenge arena sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimula na ring pumutok sa kanyang paanan. Malinaw, pagkatapos mabaygo ang Jade Child, siya ay nagalit na at tiyak na mahahanap ang mukha. Dragon Boxing. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, direktang tumama ang batang si Ruyo. Sa kabila ng kanyang matikas at magalang na hitsura, sa katunayan, nang dumating ang suntok, ang kapangyarihan nito ay higit na kakilat-kilabot kaysa sa sinumang malaking tao na nakita ni Aaron. Kahit na ang estilo ng kamao sa kanyang kamay ay parang isang matalim na talam, at ang enerhiya sa kanyang kamay ay naging isang mabangis na dragon na. Umaatungal sa nakaraan, parang alam na mas mabagal ang takbo nung nakaraan, sa pagkakataong ito, halatang pinalaki ni Child Ruyo ang kanyang bilis, at ang buong hanay ng boxing ay napakalawak. Malinaw na ang Aaron ay hindi maaaring magtago at umatras, si Aaron ay sumimangot at hindi nang ahas na maging pabaya, direktang gumalaw ang kanyang mga iniisip, ngunit ilang sandali pa, ngumiti si Aaron, masyado pa siyang bata, pagkatapos, sa pagtataka ng lahat, hindi nagtago ang Aaron sa pagkakataong ito, direkta siyang humakbang ng kabayo sa pwesto, isang kamay sa palad, at nakipagkita sa lugar, bang, sa malakas na ingay, direktang sinuntok ni Ruyo Child ang Aaron sa palad niya. Ang lupa ay nag-crack ng ilang metro, ngunit ang nakakatakot ay ang Aaron ay nag-squat pa doon, isang grupo ng mga manunood ang biglang nakaramdam ng pamamanhid sa kanilang anit, at ang ilan ay baliw na kumamo sa kanilang buhok, na nahihirapang tanggapin ang larawan sa kanilang harapan. The second move has passed, if you're young master you don't have many opportunities, may natitira pang huling move, malamig na ngumiti si Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!